Ayan, magandang araw sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga nakiramay po. Salamat sa mga kapanalig ko. Ah, ipagdasal nyo po yung yumao ko na lola. Parang awa nyo na. Esperanza Reyes, pakisama po sa prayers nyo. Ang lola ko ay dating Seventh-day Adventist. Ang family namin dating Seventh-day Adventist. Siya po yung nagturo sa aking magdasal. Siya yung nagturo sa akin yung paano magdasal. Sabi ko pa naman sa kanya, isang araw magiging proud din siya sa akin. Siya yung taong naniniwala sa akin, sa kakayahan ko. Siya yung taong naniniwala na matalino ako. Siya lang yung tao na bumukod tangi. Na minahal ako. Nagkaroon siya ng Alzheimer. Hindi ko siya madalaw. Dahil hindi naman perfecto yung bawat pamilya. Dahil may gap din ako sa family ko. Kaya ako nag-iisa, kaya mas minarapat ko na mag-isa. Ipagpatuloy ang buhay ng nag-iisa. Naaalala ko noon. Yung mga panahon na pinagdadamutan ako ng panahon ng pagkakataon na wala akong makain. Yung lola ko na yon, kukuha ng tinapay, pakakainin ako kasi alam niya gutom na ako dahil wala naman ako pera. Mga panahon wala akong matirahan, sinabi niya. Doon ako matulog sa kwarto niya at walang ibang apo na pwedeng pumasok at tumabi sa kanya maliban lang sa akin. Magkatabi kami natutulog, magkatabi kami nagdadasal, nag-uusap kami tungkol sa Diyos. Pagkamadasalin. Kahit maraming beses ako naging pasaway, kahit maraming beses ako nakakapagsalita ng hindi maganda, hindi niya ako kahit kailang pinagbuhatan ng kamay, hindi niya ako kahit kailang pinagalitan. Lagi lang siyang andyan, nakikinig sa akin, kakampi ko, sa mga tao na umaaway sa akin.
Kagabi, ang saya-saya ko pa, di ba? Nagla-live pa ako kagabi. Then, suddenly, nung isang araw pa pala siya namatay, nagulat ako. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin. Ngayon, ang pinakakalma ko yung isip ko. Sabi ko, Lord, paano ba kita pupurihin? Paano ba kita pupurihin? Nasasaktan ako. Tuwing gigising ako, magdadasal ako. Sabi ko, Lord, salamat. Pero hindi ko alam kung paano ako makikipag-usap sa Diyos. Hindi ko alam kung paano ako magdadasal. Tanggap ko naman eh. At tinanggap ko naman na sa lahat ng gagawin ko pagdating sa simbahan, laging may hahadlang, laging may kokontra, laging may hindi magiging masaya sa'yo, tatanggapin ko yun. Pero wag naman sa ganito. Parang lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng ginagawa ko, parang may mali. Parang ayaw ng Diyos, parang galit ba siya sa akin? Ayaw niya ba sa akin? Pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa Kanya, pero pakiramdam ko parang niya akong pinagtatabuyan. Binigay ko naman lahat eh. Binibigay ko yung best ko. Sabi ko, Lord, sa lahat ng laban ko, ibibigay ko yung pinaka-the best ko kasi ilalaban kita. Pero bakit hindi niya ako nilalaban? Sa tuwing nag-aaral ako, kahit 10 oras ng gabi, nagbabasa ako, naiiyak ako, hindi ko maintindihan yung binabasa ko. Pero tinitiis ko, paulit-ulit at pabalik-balik ako nagbabasa, maintindihan ko lang kasi sabi ko, Lord, lalaban kita. Hindi ka pwedeng mabigo sa akin. Hindi kita pwedeng biguin. Laban ko, laban mo. Sabi ko pa, Lord, sanggang dikit tayo. Hindi ko alam bakit niya ginagawa to sa akin. Sabi ko, Lord, sisikapin kong magkaroon ng maraming sanriyo na matatapang. Sisikapin kong magkaroon ng maraming katulad ko na ilalaban ka. Pero parang bakit hindi ka pa din masaya? Bakit ang dami pa rin mga tao na hindi masaya para sa akin? Pati ba naman si Lord, hindi rin masaya para sa akin? Sabi ko naman eh, sabi ko, Lord, kapag may kukunin ka sa akin, gawin mo kung handa. Huwag mo kong bibiglain kasi baka hindi ko kayanin. Oo, masarap akong ibuli, masarap akong laitin, masarap akong labanan kasi palaban ako. Wala akong inaatrasan, wala akong inuurungan. Totoo yan.
Pero hindi naman ako bato. Meron din akong pakiramdam. May nararamdaman din ako, may damdamin din ako. Ang hirap. Ang hirap maglingkod. Masakit. Yung sinisikap at pinipilit mo na magpasaya, na pasayahin mo yung Diyos, pero ang sakit. Minsan iniisip ko, Lord, bakit mapanakit ka? Ang sakit naman. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Masyado ka mapanakit, Lord. Sakit-sakit naman. Tapos kinakailangan mo tiisin, kinakailangan mo ipagsawalang bahala yung sakit na yun kasi wala kang magagawa. Lagi kong dinadaing simula nung nagbago ako, simula nung napasok ako sa simbahan, lahat na lang nawala. At kinuha sa akin. Lagi na lang may nasisira. Pero tinitiis ko yon. Kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko, wala akong choice. Hindi ka pwedeng magalit sa Diyos kasi God is powerful. At tayong laban sa Kanya. Panginoon natin yan. Hindi ka pwedeng magreklamo kung anong ibibigay sa'yo kahit masakit. Kailangan mo na lang siyang tanggapin. Hindi ka pwedeng dumaing. Hindi ka pwedeng magdamdam. Hindi ka pwedeng magtampo. Kailangan tanggapin mo na lang ng tanggapin. Hindi ka pwedeng magtanong. Hindi mo siya pwedeng questionin. Kasi Diyos siya. Kaya nga sabi ko sa dami naman kasi nang pwede niya kunin sa dami nang pwede niya kunin para magtanggol ng simbahan niya, bakit kasi ako pa? Planado na ba? Planado naman ng Diyos? Napahirapan niya talaga ako? Since childhood up to na, hindi na ako naging masaya. Nakaplano ba sa Kanya lahat ng ito? Tatawag-tawagin ako, tignan nyo yung itsura ko, yung gender identity ko. Hindi ko alam. Minsan iniisip ko, sadista ka ba, Lord? Parang masaya ka ba sa nangyayari sa akin? Loob at labas ng simbahan, ayaw sa akin. Ang pinakamasakit na pakiramdam ay yung mamatay yung taong nagmamahal sa'yo. Wala nang masasakit pa. Kung hindi ka man lang nakapag-I love you sa tao. Hindi ka man lang nagsabi na I love you. Hindi ka man lang nakita. Hindi ka man lang nayakap. Alam ko na lahat tayo ay mamamatayan. Lahat tayo ay papanaw. Nataon lang nauna siya sa akin. Kaya masakit sa akin dahil buhay ako.
at pinipilit kong maintindihan yung mga bagay bakit to nangyayari sa akin kahit na hindi mo maintindihan. Pinipilit kong hanapin yung dahilan bakit ko to pinagdadaanan. Kasi gusto ko na agad matutunan kung ano yung dapat kong matutunan. Sabi ni Bernadette Corpus Clavito Fulio, magpakalalaki ka kasing tunay, wag kang nagpapakabakla. Namatayan ako, Bernadette Corpus Clavito Fulio ng INC. Ganyan ba ang tinuturo sa sekta mo? Ang isang taong nagluluksa, lalaitin mo pa. Kasi ako, marami akong kaibigan na Protestant na nagluluksa at namatayan. Pero kahit kailan, hindi ko kinokondem yung mga nararamdaman nila. Alam mo ba yung pakiramdam ng mamatayan? Bernadette Corpus Clavito Fulio ng INC. Alam mo ba yung pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay? Nagawa mo pang silipin at titigan yung panlabas ng anyo ko, pero hindi mo kahit kailan tinignan yung nararamdaman ko sa oras na to. Wag mo sanang maramdaman yung nararamdaman ko. Wag mo sanang maranasan na ngayong taong to mamatayan ka din. Labas na yung debate dito. Labas na yung aral dito. Iba ang tagisan sa aral. Iba pag namatayan ka. Iba yung ganong pakiramdam. Huwag niyong sasabihin kayong mga kaanib ng INC na ito ay sumpa ng Diyos. Normal tong nangyayari sa lahat ng tao. Normal na masaktan ka. Normal na magluksa ka. Normal na meron kang mga bagay na hindi maintindihan at walang kinalaman ang Diyos doon. Yan ang kalikasan ng pagiging tao. Na may mga bagay na hindi arok ng ating kaalaman. May mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang isang tao ay kayang maging matatag. Sabi ni Bernadette Corpus Clavito Fulio, namatayan ka na tapos kinakalaban mo pa rin ng INC. Malamang, dahil Katoliko ako. Kahit namatayan ako, kinakailangan ko pa rin gampanan ang pagiging defensor ko. Labas ang personal na nararamdaman ko sa pagiging defender ko. At hindi yan ang nagpapahina ng faith ko. Hindi porkit nasasaktan ako, nangangahulugang nanghihina ang faith ko. Mali. Nasasaktan ako, nature ko yon bilang isang tao, pero ang faith ko magpapatuloy ang mag-aala bilang isang Katoliko. Hindi ang kamatayan sa mahal ko sa buhay ang magpapahina ng pananampalataya ko. Kunin man sa akin lahat ng Diyos, wala akong pakialam. Mamamatay akong lumalaban para sa simbahan. Isaksak mo yan sa kokote mo, Bernadette Corpus Clavito Fulio. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagluluksa, may panahon ng kagalakan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. May panahon ng kalakasan, at may panahon ng kahinaan. Dapat alam mo yan.
Bernadette Corpus Clavito Fulo. Kahit durugin ako ng sitwasyon ko, hindi ko isusuko ang pananampalataya ko. Tinawag ako ng Diyos sa kanyang simbahan. At bilang isang depensor ng simbahang Katolika, kailangan ko tong pagdaanan. Pinipilit ko lang maunawaan kung ano yung dapat kong matutunan at maintindihan sa pinagdadaanan ko kasi ganun ako. Kapag may bagay ako na nasasaktan ako, pag may bagay na nagpapaiyak sa akin, hindi ko siya basta lang dinadaanan. Hindi ko siya basta tinitignan lang. Pinag-aaralan ko ano ba ang gustong ituro sa akin ng karanasang to. Ang dami ko ng pinagdaanan. Wala pa ako sa simbahan, samut-sari na ang mga pinagdaanan ko at kinaya ko. Lumuluha ako, nagluluksa ako dahil mahal na mahal ko yung namatay. Lumuluha ako at nasasaktan ako dahil kadugo ko yung namatay. At normal yun. Pero hindi ibig sabihin na porket umiiyak ako, ito ay pagpapakita na napanghihinaan ako ng faith. Hindi. Nagtitiwala ako sa proseso. Nagtitiwala ako sa proseso ng Diyos, meron siyang gusto na dapat kong marating. Kaya ako to pinagdadaanan. May plano ang Diyos sa akin kung bakit ko to pinagdadaanan. At kung iniisip mo, Bernadette Corpus Clavito Fulo ng kaanib ng INC, kung iniisip mo na dahil sa pinagdadaanan ko, ay mananahimik ako sa panloloko ninyo sa mga tao, pagdating sa aral, nagkakamali ka. Masakit? Oo. Nakakalungkot? Oo. Pero hindi siya nakakapanghina ng faith. Never manghihina ang faith ko bilang isang Katoliko kahit na nasasaktan ako. Kahit ilang tao pa ang pilit ibagsak ako, lalaban ako. Kahit ilang bibig pa ang siraan ako, lalaban ako. Babangon at babangon ako. Kung saan ako nadapa, doon din ako tatayo. Huwag niyong sabihin sa akin na kaya ito nangyayari sa akin dahil sa nilalabanan ko ang INC. Baka nakakalimutan nyo. Minsan na akong tinangkang bayaran ng kaanib ng INC para lang umanib sa inyo. Nabili ba ako? Hindi. Kaya wag kayo papakasiguro kay Sanrio. Nasasaktan lang ako ngayon. Pero bilang isang sundalo, ang bawat sugat
na tinatamo ko ang siyang magiging dahilan para mas lalo akong maging matapang. Hindi ako duwag. Kaya kong lumaban kahit nasasaktan ako. Kaya wag niyong samantalahin, mga kaanib ng INC, ang sitwasyon. Kahit ibuli niyo ko, sa pagluluksa ko, wala akong pakialam. Katoliko ako. At hindi nyo basta-basta magigiba ang isang tunay na depensor ng simbahan. Kahit magsama-sama pa kayong mga sulpot kayo, hindi nyo ko mapapatumpa. God is with me. Kaya ako nga ito pinagdadaanan kasi nasa tabi ko siya. Kaya ako umiiyak kasi nasa tabi ko siya. God is with me. Alam ko sa oras na to, niyayakap ako ni Kristo. Alam ko sa oras na to, sinasabi niya sa akin, pasensya ka na. Pasensya ka na, Sanrio. Kailangan mong pagdaanan yan. Dahil pinagdaanan ko din yan. Nararamdaman ko. Kahit ang Birhing Maria na nakayakap sa akin, si Blessed Virgin Mary, alam ko yung feeling mo na matayan ako ng anak. Alam ko yung pakiramdam mo namatayan ako ng mga anak kasama ang mga alagad. Nasaksihan ko yan. Dapat talaga akong magpakatatag. Pero, sa kabila ng matinding pinagdadaanan ko ngayon, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Kasi may mga kaibigan ako na nahihingahan ko, naiiyakan ko. Dahil hindi lahat ay kasing palad ko. Na sa kabila ng pagluluksa, ay may kaibigang dumadamay sa'yo. Sa kabila ng pagluluksa ko, may mga kaibigan akong nalulungkot sa pinagdadaanan ko. Bernadette Corpus Clavito Fulo, isa lang ang sasabihin ko sa iyo, huwag ka sanang mamatayan. Maniwala ka sa akin. Huwag ka sanang mamatayan. Ang isang taong nagtatangis, ang puso niyan sugatan. Pag yan nanalangin, sa Diyos pinakikinggan yan. Ang bawat luha ng mga taong nagluluksa ay napaka-importante sa Diyos, lalo na pag naglilingkod sa Kanya. Kapag ang puso ng nagluluksa ay sumigaw bilang panalangin, babalik sa iyo yung mga pinaggagawa mo. Totoo yan. Kapag may nagtatangis, nasa kanila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos, yung mga taong nagtatangis, yung mga babaeng balo. Pinakikinggan ng Diyos yan. Yung kanilang mga daing, yung kanilang mga hinaing. Baka bumalik sa'yo yan. Kung may mga anak ka man, magdasal kang maigi. Ang isang tao
na nalulungkot at lumuluha ay hindi dapat pinagtatawanan. Ang isang taong nagluluksa ay hindi pinagtatawanan. Baka gumising ka bukas, nagluluksa ka din. Ang taong tumatawa at masaya sa mga taong nasa sitwasyon ng pagdurusa ay hindi kahahabagan ng Diyos. Totoo yan. Damitan ang walang damit, bigyan ng makakain ang mga naguguto, patuluyin ang walang matirahan, at bigyang aliw ang mga taong nagluluksa. Sabi mismo ng Diyos yan. Maging instrumento ka sa lugar kung saan may gulo. Maging instrumento ka sa lugar kung saan may nagugutom. Maging instrumento ka sa lugar kung saan maraming walang matirahan. Maging liwanag ka sa mga nadidiliman. Huwag mong ilalagay ang ilawan sa ilalim ng iyong higaan, sapagkat hindi mapapakinabangan ang tanglaw na taglay ng ilawan na yon. Bagkos, ilagay mo ito sa tamang lalagyan nang makita ng lahat ang ningning ng ilawan na meron ka. Kung ikaw ang magsisilbing dilim sa mga taong nasa kadiliman, hintayin mo ang parusa ng Diyos sa iyo. Hindi yan sa nakikita ng mata, kung anong itsura meron ka. Hindi yan sa estado ng buhay, kung mayaman ka ba o mahirap. Hindi rin yan napapakita sa edukasyon, kung matalino ka o hindi. Yan ay naipapakita sa gawa. Pagdating sa mga bagay, Katoliko ka man o hindi, at nakakita kayo ng mga taong nagluluksa, huwag nyo yang ikalugod. Huwag nyong ikakalugod na nakakasaksi kayo ng mga taong nagluluksa at nagdurusa. Dahil ang mga ganyang klaseng tao, si Satanas ang namamayani sa inyo. Kahit kailan, ang tunay na Kristiyano ay hindi nagalak na makakita ng mga taong nagdurusa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi natuwa na may taong napapahamak sa paligid niya. Kung ikinagagalak mo na may mga tao na nagluluksa, demonyo ang namamayani sa katawan mo. Dahil si Satanas ay nagagalak sa mga taong nahihirapan. Masakit, malungkot, pero hindi ako napanghihinaan ng faith ko. Kahit hindi na lang natin pag-usapan ng religion, ang isang taong may mabuting kalooban, hindi kahit kailan nagagalak sa mga taong nagdurusa. Kahit wag nang pag-usapan ng sitas, bilang isang tao na lang. Ang tunay na tao may habag sa kapwa-tao. Hayop lang ang hindi marunong maawa. Ang awa, ang pinanggagalingan niyan ay ang sarili mong bait.
Nagkakaroon ka ng awa dahil binigyan ka ng Diyos ng isip na siyang nararamdaman mo. Hindi ka tao pag hindi ka marunong mahabag. Hindi ka tao pag wala kang pakiramdam. Ang tunay na tao, ang matinong tao, pag nakakakita ng taong nagdurusa, ilalagay nyo yung inyong sitwasyon. Paano kung ganun din kaya yung nangyari sa akin? Ano kaya yung pakiramdam? Ang masakit, kapag namamatayan tayo, hindi yun dahil patay eh. Diba? Kundi hindi na natin kasi sila makikita. Hindi na natin sila makakausap. At ang iiwan na lang nila sa atin, alaala. At yung mga alaala na yon, yun ang nagpapahirap sa ating mga namamatayan. Memories. Mga alaala na naibigay sa atin ng mahal natin sa buhay. Yun ang pinagluluksa ko. Yung alaala. Yung pinagsamahan namin. Diba? Lahat tayo ay mamamatayan. Maaaring bukas, halimbawa si Bulbalin Gomez Corrales, kunyari si Bulbalin Gomez Corrales hindi nagmagising bukas, di ba? Pwedeng mangyari yan. O kaya paglabas ni Bulbalin Gomez Corrales, mabundol, di ba? Pwedeng mangyari yan. Ito, yung kaanib ng iglot, si Bulbalin Gomez Corrales, di ba? Kapag paglabas, di ba? Mabundol ng truck. O kaya matumbahan siya ng poste. Hindi natin alam ang hangganan ng buhay natin. At yung lola ko naman din kasi, 90 years old na yon. 90 years old, blessed pa din ako na thank you Lord. Yung lola ko, 90 years old. Dalawa naman kasi din yung lola ko. Sa side ng tatay ko, may isa pa akong lola, buhay pa, 100 years old na. Yung lola ko, sa side ng tatay ko, 100 years old. Yung lola ko, sa side ng nanay ko, 90 years old na siya. Kaya sa akin, hindi pa rin masama sa loob kung sakaling kunin siya ni Lord kasi yung edad din. Matanda na rin kasi. Actually, may Alzheimer na siya. Hindi na siya nakakakilala ng mga anak, ng mga apo. Hindi na. Nagka-Alzheimer. Yung asawa ng lola ko, which is lolo ko, may Alzheimer din. 90 plus naman yung edad ngayon. Nauna lang yung lola ko. Yung lolo ko, yung nagkaroon siya ng Alzheimer, wala naman siyang ginawa kundi kumanta ng ama namin. Yung lola ko, tsaka yung lolo ko, nung nagkaroon ng Alzheimer, ang kinakanta, awitin ng misa, ama namin, come Holy Spirit. Masaya naman ako doon. Nawalan sila ng ulirat, ang natira lang, yung mga kanta ng simbahan, dahil sila ay Sagrado Katoliko, pero dati silang mga SDA, na dating SDA yung lola ko na na-convert bilang Katoliko. Masaya naman ako doon, at least, yung ganong age, hindi lahat ay nararating ng isang tao. Minsan may tao na hindi nakaabot ng senior. 'Di ba? Namatay sa sakit, sa sakuna, sa rape. At sila namatay sila sa katandaan. Proud naman ako doon na Lord, thank you. At yung kamatayan ng lola ko ay maayos naman. Masakit lang. Kasi syempre, ako yung unang apo sa pamilya namin, siya yung nag-alaga sa akin. Yung panahon na nahiwalay na yung mga magulang ko, ang lola ko nag-alaga sa akin. Siya nag-aasikaso sa akin. Nagpupunta yan sa eskwelahan kapag bring mother.
Pag bring mother ako, kasi hindi nga ako pumapasok. Kasi nga, wala akong baon. Kaya ang ginagawa ko, nagka-cutting class ako. Pag bring mother ako, dahil hindi ko masabi sa tatay ko, baka bugbugin ako, yung lola ko yung sumasalo. Kaya masakit sa akin kasi inalagaan ako sa loob ng maraming panahon. Diba? Na hindi ko man lang nasuklian. Pero, hindi ko siya iniisip bilang parusa. Kasi gano'n naman talaga, tao lang kasi yung lola kung mamamatay at mamamatay ang tao. Never akong nag-isip na pinarurusahan ako. Pero yung feelings ko kasi, sa sobrang sobrang sakit, halos nakamamatay siya yung nararamdaman ko ngayon. Pinipilit kong payuhan yung sarili ko kung ano ba yung dapat kong maintindihan. Kino-convince ko yung sarili ko kung ano ba yung plano ng Diyos sa akin, bakit ko to pinagdadaanan. Pero never ko siyang tinignan as parusa. Masakit lang kasi. Kahit naman sino magdadamdam kapag namatay ang isang tao na alam mong mahal na mahal ka. Kahit sino magluluksa kapag alam mo na yung namatay na tao, minahal ka. Masakit yon. Kung yung aso nga aso ko na lang pag namamatay iniiyakan ko. Tao pa kaya? Pero, hindi yan yung basis para tumigil ako sa pagde-defend ng simbahan. I am a defender. I am a soldier of the church. Sundalo ako ng simbahan. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging malakas. Dahil ang pinagtatanggol ko, simbahan, tatag ni Kristo. Kaya masakit. Kapag sundalo ka, lagi kang sasalang sa gera. Ang nangyayari sa akin, iniisip ko, spiritual warfare. O maaaring sinasabi nilang retaliation. Baka gawa to ni Satanas. Because our mind is the playground of the demons. Our mind is the playground of the devils. Maaaring pinaglalaruan ni Taning yung isip ko. Para lalo akong mag-doubt sa Diyos. Pero hindi ako nagda-doubt sa Kanya. Nasasaktan lang ako at nalulungkot. Pero never akong nagduda sa Kanya. Kinuha nga niya sa akin lahat dumating ako sa point na wala na akong makain, sumuko ba ako? Dumating ako sa point na nabaon-baon ako sa utang dahil wala akong pinagkakakitaan, sinukuan ko ba simbahan? Hindi. Because I know God is with me. He will protect me. He will defend me against the alien foes. Ang isang tao, pag tunay kang naglilingkod sa simbahan, lahat ng magtatangka ng hindi maganda sa'yo, mabubuwal. Ang isang tao na ang pagiging Katoliko ay nasa puso, kapag yan nagtangis at pinagtawanan ninyo, gigising kayo ng doble-dobleng pighati at sakit na mararamdaman sa katawan. Naniniwala ako dyan. Hindi man ako makapagsalita o makapagbitaw ng pangungusap para gantihan ng masasakit na salita yung pinagtatawanan ng pagduluksa ko. God will defend me and God will destroy you.
lahat ng nagtangkang manakit sa akin, lumubog. Totoo yan. Maraming mga tao ang nagtangkang sirain ako at wasakin ako, lahat sila lumubog. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ko. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang ginagawa ko at kung gaano ako nagagalak sa tuwing na ipapanalo natin ang bawat laban natin sa mga sulpot. Kaya lahat ng mga tapat at tunay na naglilingkod sa aming simbahan, which is the Catholic Church, oras na saktan nyo sila, ang sa Diyos kayo mismo mananagot. At naniniwala ako na kapag ang isang taong tunay na naglilingkod sa simbahan ay sinaktan nyo, God will destroy you. 100% confident ako sa sinasabi ko. Sa dami ng mga tao na pinaratangan ako, tinangkang wasakin ang grupo ko na Ave Maristela, Catholic Defender, lahat ng nagtangka na mga grupong wasakin ang grupo ko ngayon, giba lahat. Hindi na nakabangon. Lahat ng mga taong nagtraidor sa akin, lahat ng mga taong sinaktan at pinaiyak ako, lubog ngayon. Kung hindi naging protestante, hindi na nakabangon bilang defender ng simbahan. Bakit? Dahil ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi niya pababayaan. Ako, confident ako. Sa kabila ng itsura kong to, nawala ang Facebook account ko, pero kahit kailan, ang alab ng paglilingkod ko ay hindi namatay. Patuloy at patuloy pa rin na nagte-trending yung mga live ko. Patuloy at patuloy pa rin kumakalat yung mga edited live videos ko ng mga Protestant. Bakit? Because God is with me. No matter how hard my life is, alam kong nandyan sa tabi ko si Kristo. Christ will always protect me against demons. Kapag ako nalulungkot, may mga taong ginagamit para makinig sa akin. Kapag ako walang-wala, may mga taong gagamitin, Sanrio, pangkain mo. Pag ako walang load at gusto kong, sabi ni Lord, Sanrio, mag-live ka. Pag ako walang load, biglang may taong susulpot, Sanrio, loadan kita. Nang hindi ko hinihingi. Kahit na nasasaktan ako, hindi ko pinagdudahan ng Diyos kung bakit ko to pinagdadaanan. Dahil alam ko na meron siyang plano sa akin. Maaaring hindi ko pa siya naiintindihan ngayon, pero alam ko na may malaking maibibigay na karunungan tong sakit na nararamdaman ko. Hindi ka magiging matibay kung hindi ka isasalang sa apoy. Para maging matibay ka, kailangan kang linangin sa apoy. Hindi ko man maintindihan kung bakit masakit. Pero alam ko na magbibigay to ng malaking ambag sa akin bilang isang Katolikong depensor. Sino sa mga tao ang magkakaroon ng ganitong mentality sa kabila ng namatayan, nagagawa pa na magtiwala sa Diyos? Hindi yun ganon kadali. Lalo na sa sitwasyon ko.
na maraming pumupukol sa akin sa loob ng simbahan. Sumabay pa yung pamilya ko. Hanggang ngayon, namatayan pa ako. Sino sa isang normal na tao ang kakayanin ng ganitong sitwasyon? Wala ka pang kakainin. Pinipilit kong maging matibay. Pinipilit kong maging matatag. Pinipilit kong maging malakas dahil ang lagi kong iniisip, magbibigay at magdudulot to ng malaking ambag sa akin bilang isang depensor ng simbahan. I am an independent Catholic defender. Wala akong sinasandalan na mga matitibay na pader. Hindi ako suportado ng mga pinapalakpakang matatalinong depensor. Tinataguyod ko ang pagiging depensor ko ng mag-isa. Lumalaban ako, nag-aaral ako nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Kaya kung patibayan na lang din ng sikmura, mga iglot, hindi nyo ako kakayanin. Marami na akong hinarap na mga laban na kung kayo ang haharap, baka hindi nyo kayanin. Grupo sa grupo, lupon ng mga tao, hinarap ko ng mag-isa. Ipinagtatanggol ko ang sarili ko ng mag-isa nang hindi ako dumadaing o humihingi ng tulong sa sariling grupo ko. Dahil alam ko, God is with me. He will defend me and He will protect me. At hindi naman ako doon nagkamali. Na lahat ng nagtangkang gibain ako, giba na ngayon. Lahat ng nagtangkang saktan ako, wala na ngayon. Lahat ng mga grupo na nagtangkang wasakin ang grupo ko, wasak na ngayon. Kaya yung mga sulpot na yan, ikaw Bernadette Corpus Clavito Fulo, tandaan mo, lahat ng nanakit sa akin, tandaan mo to ha, lahat ng nagtangkang saktan ako, insultuhin ako, paluhain ako, doble ang ibinigay na reward sa kanila ni Lord. At wag mo sanang maranasan ang pinagdadaanan ko. Iba ako magdasal. Hindi ako perpekto, hindi ako taong simbahan. Pero iba ako makipag-usap sa Diyos. Hindi mo alam kung paano ako nakikipagtipan sa Diyos. Kaya kabahan ka. Pansin nyo, sa dami ng mga grupong nagtangkang wasakin ako, may nagtagumpay ba? Sa dami ng mga Katoliko na inuulan ako ng intriga, ng panghuhusga at ng chismis, may nagtagumpay ba? Nasira ba ako? Nawalan ba ako ng mga Katolikong kaibigan? Bakit? Alam ng Diyos ang nasa puso ko. Alam ng Diyos ang intensyon ko kung bakit ko pinagtatanggol ang simbahan. At ang isang tao na may mabuting intensyon, kahit anong giba ang gawin ninyo, magtatagumpay at magtatagumpay yan. Dahil ang isang tao nagigiba depende sa intensyon. Hindi ako pinanghihinaan ng loob. At madali akong makapag-move on. Madali akong mag-move on. Madali akong makarecover. Hindi ako sensitive na tao. Hindi ako madrama.
Dahil kapag ako napunta sa isang sitwasyon na masakit, dinadama ko agad. Iniiyak ko kaagad para madali nang matapos. 'Di ba? Kaya tong mga sulpot na to, mga iglot na to, watch kayo. Talagang dapat kayong dumaing, mga iglot. Bakit? Bakit kayo dumadaing, mga iglot? Kasi nagagamot ang mga sugat nyo. Diba? Hindi nyo matanggap ang mga presentations ko pagdating sa mga aral nyo kasi totoo. Kaya ang ginagawa ninyo, yung galit nyo ay nagiging personal. Bakit? Kasi totoo naman, nasulpot kayo. Sa dami ng mga defender ng Catholic Church, bakit usok na usok kayo sa akin? Ang dami naman nagla-live. Di ba? Na Catholic, bakit yung videos ko gustong-gusto nyong i-edit? Ako lang ba defender dito? Sa dami ng mga Catholic defender, sa akin kayo nagsisiksikan, mga iglot. Bakit? Kasi totoo yung sinasabi ko. At natitret kayo na mabawasan kayo ng kaanib. Bakit? Kasi hindi siya mahirap maintindihan. Umamin na kayo, mga iglot, meron kayong natututunan sa live presentations ko kaya kayo dumadaing kasi masakit. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, mga iglot, wag sa puwet, masakit. Kasi kung hindi kayo nasasaling yung mga sugat nyo, bakit kayo nagre-react? Ha? Sabi ni Boon Erek, INC to ha, kaanib. Sino ka ba para kagalitan? Sikat ka ba or pasikat? Sikat ako. Hindi ko kailangan magpasikat. Boon Erek, sikat ako. Ikaw, sikat ka ba? Kilala ako ng mga Catholic defender dito sa Pilipinas. Ikaw, sikat ka ba? Kinikilala ka ba ng ng INC? Dami account ka pa? Kaya mo ba tong ginagawa kong pagla-live? Sino sa mga kaanib ng iglot maliban dyan sa pagmumukha ni Agila ang kayang mag-live? Ilan tad ang muka? Kaya mo? Hindi ko kailangan magpasikat. Bakit naman ako magpapasikat? At kanino? Oh. Ikaw ang nagpapasikat. Boon Erek, bakit nandito ka sa live ko? Kung ako magpapasikat, pupunta ako sa platform ng mga INC, doon ako magla-live. Pero napakasimple ko lang, 'di ba? Nagla-live lang ako sa sariling Facebook ko. Paano ako naging pasikat? Facebook account ko 'to. Kayo ang pasikat. Nagpapasikat kayo sa mga Katoliko sa pagpasok nyo sa mga live presentations ko. So, sino ngayon ang pasikat sa atin dalawa? Boon Erek. Ikaw? Na pinapasok mo yung live ko na hindi ka naman invited? O ako na nagla-live sa sarili kong Facebook kasi karapatan ko yan, account ko to. Yun ang pasikat. Yun yung bida-bida, papasok ka sa isang platform na hindi ka naman invited. Kung ako, sinasabihan mo ko na pasikat ako, hindi naman ako nag-invite ng manonood sa akin. Madali lang magpasikat. Bumalik lang ako sa mga platform, mag-live ako sa mga page nila, sikat na ako ulit. Pero ayoko. At nag-decide ako na wag. Kasi gusto ko sa sarili kong paghihirap.
Gusto ko yung achievements ko, makukuha ko, hindi dahil sikat sila. Kakapit ako sa kasikatan ng ibang tao, hindi. Gusto ko sarili kong pangalan. Sarili kong skills, sarili kong talent, sarili kong effort, sarili kong utak. Nang hindi gumagamit ng kahit na sinong tao para lang makilala. Hindi kasi ako ganon. Nadidikit ako sa mga sikat para lang din mahawa ng kasikatan. Ayoko nun. Gusto ko sarili kong pangalan. Meron akong sariling trademark. Kaya hindi ako pasikat. Kaya, sa mga, kapanalig kong Katoliko, no, ipagdasal nyo po yung kaluluwa ng lola ko, Esperanza Reyes, lalo na sa mga nasa state of grace dyan. Ipanalangin nyo po, no? Kailangan ko po yan talaga. At ipanalangin nyo rin ako na makarecover ako agad at ipaalam na sa akin ni Lord kung ano yung mga dahilan niya. Huwag niya nang patagalin. Ngayong araw na to, magpapahinga ako. Wala akong gagawin, hindi ako kikilos kasi tamad na tamad talaga akong magkikilos. Dahil napapagod na rin akong kakaisip mula pa po kagabi hanggang ngayon, hindi po ako nakatulog ng maayos. Salamat po sa mga nakiramay, nakidalamhati at dumamay sa akin sa pagliluksa ko. Actually, napakalaking bagay po niyan sa akin, no? Yung magkaroon ka ng mga kaibigan, magkaroon ka ng mga kapanalig mo na alam mong nandyan sa'yo at mahal na mahal ka. Malaking bagay po yun sa akin. Malaking bagay yung nadudulot niya para humupa yung lungkot na nararamdaman ko. Salamat po. Bagamat ito ay social media at hindi ko kayo nakikita physically talaga, pero malaki po yung epekto ng pagmamahal ninyo sa akin para maging okay. Maging maayos, no? At ang masasabi ko na lang, Lord, my sufferings is my offering. Yan lang ang pwede kong ma-offer sa iyo, Lord, yung sufferings ko. Hindi ako mayaman, hindi ko kaya mag-offer ng pera. No? Hindi ko kayang magbigay ng halaga kasi wala ko noon. Pasensya ka na, ang ma-offer ko lang sa iyo is yung mga sufferings ko. At kung ano man ang plano mo, Lord, kung bakit ko to nararamdaman, lagi ko nga sinasabi, I always trust the process. Lagi kong pinagtitiwalaan yung mga nangyayari sa akin, na lahat ay may dahilan. No, sabi nga, trust the process. Nangyayari sa'yo yan kasi may plano ang Diyos sa'yo. Though mahirap, bilang isang tao, pero wala po tayong magagawa. No, ganun talaga. Talagang lahat tayo mamamatayan, darating sa part na magluluksa. Wala naman taong hindi nagluksa. Ganun talaga. Kailangan na lang siguro is magtiwala na lang kung bakit nangyayari to sa akin. Hindi ko pa siya maintindihan ngayon kasi kagabi ko lang nalaman na patay na yung lola ko. Pero pinipilit kong ngumiti at pakalmahin yung sarili ko para bumalik ako sa focus ko pagdating sa pag-aaral ng ating simbahan. Ipagdasal niyo po ako na sana makarecover ako, maging okay ako, no, sa lahat ng mga Protestant dito, sa mga kaibigan kong born again, sa mga kaibigan ko na SDA, lalong-lalo na malapit ako sa SDA talaga. Ipag-pray niyo ako na makarecover ako kasi napakasakit talaga. Napakasakit mawala ng mahal sa buhay, no? Hindi siya biro. Nakakamatay. Kung kung yung pain na nararamdaman ko, para akong china-chop-chop. No, para akong tinotorture. Sobrang hirap at nakaka-pressure. Syempre,
tinitignan din ako ng mga kapanalig nating Katoliko. Imagine niyo, nagduluksa ako, hinahanapan ako, San Rio, San Sitas ko ba ito mababasa? Diba? May mga nagluluksa ako, may mga nagtatanong, San Rio, anong ilalatag ko dito? May kadebate akong INC. So, kailangan ko pa rin maging balanse. Kailangan kong ihiwalay yung pagluluksa ko sa mga estudyante ko. Hindi ako pwedeng maging marupok, maging fragile. Kailangan makitaan pa rin nila ako ng tapang, no? Kaya maraming salamat, Ate Grace Kim. Salamat po sa inyo, nandiyan kayo. Sa mga nanood, maraming pong salamat. At pag-pray nyo po ako ngayon, ha, kasi hindi po talaga maganda yung nararamdaman ko, no? Talagang masakit na masakit. So, yun lang po kay Mami Rhea, Yang Smee, kay Ark Chatel, Gabriel Fernando, kay Kuya Glenn Diaz, mga admin ko. Salamat sa pagtatanggol nyo sa akin sa comment section, no? At alam nyo at kilala nyo ako, di ba? Kay Kuya Axer Bautista, salamat at nandiyan ka, no? At sa ngayon, magduluksa muna ako, no? Bigyan nyo muna ako ng space. Sa mga nagtatanong kung sang sitas mababasa, sa mga nagtatanong kung saan mababasa to, bigyan nyo po muna ako ng space para makapagluksa, no? Ang hirap po kasi para sa akin na sumagot biblically o sumagot kung paano kayo sasagot sa mga nakakadebate nyo kasi magulo po yung isip ko, no? Baka may iba pa po kayong Katoliko na pwedeng munang malapitan pansamantala. Baka doon po muna kayong magtanong ng mga sitas kasi kailangan ko po muna ng space, no? Sa mga nag-chat, pasensya na po, hindi ko po muna yung sasagutin kasi medyo magulo yung isip ko. Baka makapagpaliwanag ako sa inyo ng mali-mali, di ba? Ayoko naman din mapahama kayo ng dahil sa akin. So, bigyan niyo po muna ako ng kaunting space, no? Sa mga kapanalig ko pong nagmamahal sa akin, maraming salamat po. Sa mga magdadasal at ipagdarasal ako, salamat po at malaking bagay po yan. At hopefully, sana malagpasan ko to. No, malagpasan ko tong pinagdadaanan ko. So, yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. Magpapahinga lang ako. Kasi, halos wala pa po akong tulog. Kakaiyak. Halata naman, di ba, magang-maga yung mata ko. So, magpapahinga lang po ako, i-rest ko yung isip ko, talagang hindi siya tumitigil kakaisip, no? So, please subscribe, guys, on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat mga kapanalig ko sa inyong support at pagmamahal sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat, and God bless you sa ating lahat. Salamat po mga kapanalig.